Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. 2026 ang tunay na babala. Maraming hula ang kumakalat tuwing papalapit ang isang bagong taon. May nagsasabing may darating na sakuna. May nagbababala ng digmaan, krisis, o pagbagsak ng mundo. Sa bawat hula, mas lalong tumitindi ang takot. Ngunit sa likod ng ingay ng mga prediksyon, may mas tahimik na tinig na bihirang pakinggan. Isang tinig na hindi nagsasalita tungkol sa petsa ng wakas, kundi tungkol sa kalagayan ng tao. Ang babala para sa 2026, ayon sa mga seer, ay hindi tungkol sa pagkasira ng mundo, kundi sa direksyong tinatahak ng sangkatauhan. Sa iba't ibang panahon ng kasaysayan, may mga taong tinawag na seer. Hindi sila pare-pareho ng wika, kultura, o paniniwala. Ang ilan ay mistiko. Ang iba ay pilosopo. May mga propeta, may mga shamans, may mga tahimik na tagamasid ng siklo ng kalikasan. Ngunit may isang bagay silang pinagsasaluhan, hindi sila tumitingin lamang sa hinaharap, tinitingnan nila ang kasalukuyan. Sapagkat para sa kanila, ang hinaharap ay bunga lamang ng kung paano nabubuhay ang tao ngayon. Kapag naririnig ang salitang babala, iniisip agad ng marami ang panganib, sakuna, o kapahamakan. Ngunit para sa mga seer, ang babala ay hindi sumpa. Ito ay paalala. Isang ilaw na inilalagay sa gilid ng daan upang hindi ka maligaw. Ang babala para sa 2026 ay hindi nagsasabing may tiyak na mangyayaring trahedya. Sa halip, sinasabi nito na kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng tao, ang direksyon, bilis, at ugali, may mga bunga itong hindi maiiwasan. Sa maraming sinaunang turo, malinaw ang isang ideya, ang mundo ay salamin ng tao. Kapag magulo ang loob ng tao, nagiging magulo ang lipunan. Kapag hiwalay ang tao sa sarili, nagiging hiwalay siya sa kalikasan. Ang mga seer ay hindi nakatuon sa lindol, bagyo, o digmaan. Ang kanilang pansin ay nasa isip, damdamin, at kamalayan ng sangkatauhan. Sapagkat ayon sa kanila, dito nagsisimula ang lahat. Isa sa mga pangunahing babala para sa 2026 ay ang patuloy na pagkawala ng kamalayan. Hindi dahil kulang ang impormasyon, kundi dahil sobra ito. Ang tao ay palaging abala. Palaging may ingay. Palaging may screen. Sa ganitong kalagayan, bihira na ang tunay na pagninilay. Ang isipan ay laging nasa labas, sa balita, sa opinyon, sa takot, ngunit bihirang bumalik sa loob. Ayon sa mga seer, ang taong walang kamalayan ay madaling manipulahin, madaling magalit, at madaling magkamali. Hindi raw problema ang pag-unlad. Ang problema ay ang bilis. Ang mundo ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng tao na umunawa. Ang desisyon ay ginagawa ng padalos-dalos. Ang reaksyon ay mas nauuna kaysa pag-isip. Sa ganitong kondisyon, ang mga pagkakamali ay dumadami, hindi dahil masama ang intensyon ng tao, kundi dahil hindi siya humihinto upang maging mulat. Ang babala ng mga seer ay simple, ang mundong hindi marunong magbagal ay madaling mabasag. Ayon sa mga seer, ang 2026 ay panahon kung kailan lalabas ang mga emosyon na matagal nang kinikimkim. Galit na hindi na ipahayag. Takot na hindi hinarap. Lungkot na tinakpan ng aliw. Kapag hindi na proseso ang emosyon, ito ay nagiging bigat. At kapag sabay-sabay na nagbitbit ng bigat ang milyon-milyong tao, ang lipunan ay nagiging marupok. Ang babala ay hindi tungkol sa emosyon mismo, kundi sa pagtanggi ng tao na harapin ito. Hindi tinutuligsa ng mga seer ang teknolohiya. Ngunit may paalala sila, ang teknolohiyang hindi sinasamahan ng kamalayan ay nagiging hadlang sa tunay na ugnayan. Sa 2026, mas magiging konektado ang mga aparato, ngunit mas nanganganib na maging hiwalay ang mga tao, sa isa't isa, at sa sarili. Ang tunay na babala ay hindi tungkol sa makina, kundi sa kung paano ginagamit ito ng tao upang takasan ang katahimikan. Maraming seer ang nagsasabi na ang kalikasan ay hindi gumaganti, ito ay tumutugon. Kapag sinira, ito ay bumabawi. Kapag pinabayaan, ito ay nagbabago. Ang mga pagbabago sa klima, panahon, at lupa ay hindi hiwalay sa kilos ng tao. Ngunit higit pa rito, ang kalikasan ay sumasalamin sa panloob na estado ng sangkatauhan. Ang kaguluhan sa labas ay refleksyon ng kaguluhan sa loob. Isa pang babala para sa 2026 ay ang ilusyon ng ganap na kontrol.
Maraming tao ang naniniwalang kaya nilang planuhin ang lahat. Ngunit sa sobrang pagkapit sa kontrol, nawawala ang kakayahang makinig, mag-adjust, at magpakumbaba. Ayon sa mga seer, ang taong ayaw mawalan ng kontrol ay kadalasang unang nababasag kapag may hindi inaasahan. May mga seer na nagsasabi, may mga sistemang kailangang mabuwag hindi para sirain, kundi para itama. Ang 2026 ay maaaring panahon ng pagyanig, hindi laging pisikal, kundi panlipunan, emosyonal, at paniniwala. Kapag gumuho ang isang paniniwala, hindi ibig sabihin ay talo ang tao. Minsan, ito ay simula ng mas totoo at mas malay na pagtingin sa mundo. Hindi hinihintay ng mga seer ang pagsagip mula sa labas. Ang kanilang mensahe ay malinaw, ang pagbabago ay nagsisimula sa individual. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lamang maging mulat. Ang isang taong marunong magmasid sa sarili, magkontrol ng reaksyon, at umunawa sa emosyon ay nagiging tahimik na puwersa ng balanse sa gitna ng kaguluhan. Sa kabaligtaran ng inaasahan, ang pinakamalakas na babala para sa 2026 ay hindi ingay, kundi katahimikan. Ang kakulangan ng tanong. Ang kawalan ng pagdududa. Kapag tumigil ang tao sa pagtatanong kung tama pa ba ang kanyang direksyon, doon nagsisimula ang panganib. Ang katahimikan na walang kamalayan ay hindi kapayapaan, ito ay pagkalimot. Ayon sa mga seer, walang itinakdang wakas. May mga landas lamang. Ang 2026 ay hindi hatol, kundi sangandaan. Isang punto kung saan kailangang pumili ang tao, magpapatuloy ba siya sa dating bilis at gawi, o pipiliin niyang maging mas mulat, mas maingat, at mas konektado sa sarili at sa mundo. Ang tunay na sakuna, ayon sa mga seer, ay hindi lindol o bagyo. Ito ay ang pamumuhay ng walang kamalayan. Ang pag-iral ng hindi nagtatanong. Ang pagtakbo ng hindi alam kung saan papunta. Kung may dapat katakutan sa 2026, ito ay ang posibilidad na patuloy na baliwalain ng tao ang mga senyales sa loob at sa labas. May pag-asa sa bawat babala. Sapagkat ang babala ay ibinibigay lamang kapag may pagkakataong magbago. Ang mga seer ay hindi nagdadala ng takot, kundi paanyaya. Paanyaya na bumagal. Makinig. Magmasid. At alalahanin na ang mundo ay hindi hiwalay sa tao, ito ay kasabay niya sa paglalakbay. Sa huli, ang babala ng mga seer para sa 2026 ay nauwi sa isang tahimik na tanong. Hindi ito itinatanong sa mundo kundi sa bawat isa. Handa ka bang maging mulat? Handa ka bang baguhin ang paraan ng iyong pag-isip, pagkilos, at pakikitungo bago pa mapalitan ng pangyayari? Sapagkat ang hinaharap ay hindi dumarating upang manakot. Ito ay dumarating upang ipaalala na may kapangyarihan ka pa ring pumili. Kung ang babala ng mga seer para sa 2026 ay nagpagalaw sa iyong isip, huwag mo itong baliwalain. I-like kung ramdam mo na may mensahe ito para sa iyong buhay at mga desisyon sa darating na taon. I-comment, handang makinig ako, kung nais mong maging mas mulat sa mga pagbabago sa paligid at sa sarili mong galaw. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong hindi lamang tungkol sa takot, kundi sa paggising ng kamalayan at paghahanda sa hinaharap. I-share sa kaibigan o kapamilya na kailangan ding magbantay, magmuni-muni, at maging handa sa mga pagbabago sa 2026. Dahil minsan, ang babala ay hindi sigaw ng sakuna, kundi bulong na nagtuturo sa atin kung paano maging mas mulat, mas maingat, at mas handa sa hinaharap.